Dahil sa ginawa pananabutan ni Coach Aoki Taketo sa napakagandang gameplay ng ating pambato na si Kai Sotto, especially sa third quarter ng game kontra sa kupunan ng Shinshu Brave Warriors, pinag-iisipan na ng kampo ni Kai na lumipat sa ibang team. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, please pa-like and subscribe and pa-hit ng notification bell. Maraming salamat po mga kaibigan sa nakapanood ng live kahapon kontra sa laban nga po ng Yokohama versus Shinshu Brave Warriors. Ay ang ganda ng performance ng ating pambato na si Kai Sotto. Very obvious, no? Sa simula po ng early quarter ng first quarter, first 4 points po sa ating pambato na si Kai, at nakita naman natin gumaganda yung play ni Kai Sotto. Doon na siya nagsisimulang uminit, pero under 6 minutes at talagang inilabas si Kai Sotto. Bakit kamo? Kasi nagkaroon ng isang foul. Understood na yun mga kaibigan. So pagdating naman ng second quarter ng game, under 6 minutes pa, no? Saka ipinasok si Kai Sotto. So walang dumidepensa ng maayos sa kupunan ng Yokohama, at doon na nagkakaroon ng mataas na puntos itong Shinshu Brave Warriors. Kung titignan nyo naman sa standings, nakakalamang tayo kumpara sa Shinshu Brave Warriors. 17 tayo, no? Pang 22 naman ang standings nitong Brave Warriors. Pero ito yung nakakainis mga kaibigan, at very obvious na pananabotahe sa ating pambato na si Kai Sotto. Nasa third quarter na kasi, napakaganda na ng momentum ng ating pambato, yung chemistry niya sa team, nandoon na po talaga. Yung depensa, kayang-kaya talagang dominahin ng ating pambato na si Kai Sotto. Sa third quarter, meron na si Kai Sotto na 12 points, 10 rebounds, at 1 block. Pero nakakapagtaka, under 2 or 3 minutes, ay bigla pong inilabas si Kai Sotto. So, very unfair ito sa ating, tila parang ayaw manalo ni Coach Taketo ang kupunan ng Yokohama. So, kahit nga po meron pang 9 games ng Yokohama, dapat makukuha nila yung pagkapanalo kontra sa Shinshu Brave Warriors kung merong Kai Sotto na nakababad po sa depensa sa loob ng Yokohama. Kaya naman sa ganitong klaseng pangyayari, maraming nagsasabi na dapat na lumipat ng ibang team si Kai Sotto at hindi na mag-renew ng isang taong kontrata pa dito sa Yokohama. Once kasi na pumirma si Kai Sotto ng isang taong kontrata dito sa Yokohama, ganito na ganito lang po ang mangyayaring sistema. So mas magandang nakita na natin hanggat maaga pa yung sistema ni Coach Taketo ay sa panimula lamang maganda, pero pagdating ng huli ay nagiging coach style na siya na Coach CJ Bruton. Nagiging parehas na po sila. Kinagkaiba lamang, medyo mahaba yung minuto na binibigay ni Coach Taketo kay Kai Sotto. So ang nakakapalanggana kasi dito pagdating ng fourth quarter, si Kai Sotto wala na yung init, no? Malamya na, tinamad na siya kasi nga naman imbis na ipasok sa early ng fourth quarter, kalagitnaan pa, which is tambak na malala etong Yokohama. Hindi na mahabol yun ng depensa at opensa ng ating pambato na si Kai. So mas maganda and best choice talaga ng kampo ni Kai Sotto na lumipat na lang ng ibang team dito sa Japan B-League. Ang dami naman dyan na nagkakandara pa, no, na kuhanin si Kai Sotto. Wag lamang siyang bumalik sa Hiroshima. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy yung suporta sa ating pambato na si Kai Sotto. And please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.